Marami pa rin sa atin na hanggang sa ngayon ay naniniwalang may kahulugan ang mga nal sa ating katawan. Isang masamang palatandaan daw kapag ang isang tao ay may nunal sa balikat. Ang taong ito raw ay magkakaroon ng mabigat na pasanin sa buong buhay nito. Malaki rin daw ang tsansa na siya ay magdadala ng lahat ng problema ng kanyang pamilya. Ngunit paano kung ikaw mismo ang merong ganitong nunal sa balikat? Hahayaan mo ba na diktahan ng paniniwala o pamahiin ang kapalaran ng iyong buhay? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa iyo Papa Dudut. Ngayon pa lamang po ay nagpapasalamat na ako dahil isa ang sulat ko sa mga napili po ninyong mai-play dito sa inyong YouTube channel. Ang pangalan ko nga pala ay Heart. Ang pangalan na yan ay ibinigay ng nanay ko sa akin kasi hugis puso raw kasi ang aking mukha. Mamula-mula rin daw ang mukha ko kagaya ng kulay ng puso. 27 years old na po ako sa kasalukuyan, Papa Dudut. Tunog mayaman man ang aking pangalan ay kabaligtaran naman yon ng buhay na aking kinalakhan. Lumaki akong mulat sa kahirapan, wala kaming sariling lupa kaya ang bahay namin na barong-barong ay nakatayo sa lupa na hindi namin alam kung kanino. Hindi lang naman kami ang nakatira doon. Naging isang malaking barangay na yon ng mga taong walang sariling lupa kagaya namin. Sa madaling salita ay nakatira kami sa squatters area. Ang sabi ng mas matagal nang nakatira sa amin doon ay wala kaming dapat ikatakot kasi parang wala nang balak na kunin ng may-ari ng lupa ang kinatitirikan ng aming kabahayan. Bata pa lamang ako ay alam kong mahirap na kami. Walang regular na trabaho ang tatay ko. Ang nanay ko ay nasa bahay lamang at kung magkaroon ng kaunting pera ay agad niyang isinusugal sa paglalaro ng bingo sa kabilang bahay. Ako ang pangalawa sa 7 magkakapatid. Halos 1 taon lang ang pagitan ng edad naming magkakapatid. 8 taon ako nang mag-asawa ang panganay namin na babae. Ang 2 sumunod sa akin ay pinampon ni nanay sa kaibigan niya na hindi magkaroon ng anak. Sa edad kong yon ay natuto na akong magtrabaho na ang kita ay napakaliit. Nagigib ako ng tubig sa mga kalugar namin. Minsan ko na ring naranasan ng mamalimos habang karga ang bunso kong kapatid na baby pa ng panahon na yon. Hindi ko naiisip ang hirap sa ginagawa kong yon dahil lang nasa isip ko lamang ay ang kumita ng kaunting pera na pandagdag sa pangkain namin. Ayoko kasi ng pakiramdam na nagugutom, Papa Dudut. Kahit 4 na lamang kaming magkakapatid na kailangang buhayin ng aming mga magulang, ay hirap na hirap pa rin kami. Naalala ko pa na isang beses lamang kaming kumain sa isang araw. Naranasan ko rin ang kumain ng kanin tapos ay sasabawan ng malabnaw na kape. Kapag minamalas ay itinutulog na lang namin ang gutom, Papa Dudut. At nang dahil sa buhay naming yon ay natuto akong mangarap. At kasama sa pangarap kong yon ang aking pamilya. Gusto ko na kasama ko silang umahon sa kahirapan. Gusto ko na magkaroon kami ng sariling lupa at bahay. Tapos ay kumpleto sa gamit, syempre hindi mawawala ang TV. Ayoko nang maranasan yung nanonood kaming magkakapatid ng TV sa bintana o pinto ng ibang bahay tapos ay bigla nilang papatayin yung TV o kaya ay pagsasaraduhan kami. Pagtungtong ko sa edad na 12 ay nakulong ang tatay ko. Hindi ko alam kung totoo o napagbintangan lamang siya na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Bata pa kasi ako nang mangyari yon at hindi ko naisip na tanungin ang nanay o tatay ko tungkol sa mga bagay na yon. Lugmok na nga kami sa kahirapan ay mas lalo pa kaming nalugmok, Papa Dudut. Nilakasan ko ang loob ko na pumasok sa isang maliit na parlor na hindi gaanong kalayo sa aming bahay. Pumasok akong tagalinis ng parlor na ang sweldo ko ay 100 pesos kada araw. Sabado't Linggo lamang akong nagtatrabaho dahil nag-aaral pa rin po ako mula Lunes
hanggang Biyernes. Kahit mahirap ay ayokong i-give up ang aking pag-aaral dahil naniniwala ako na kailangan kong makapagtapos ng pag-aaral upang magkaroon ako ng magandang trabaho pagdating ng araw. At kahit mababa pa nga ang sahod ko sa parlor ay walang problema sa akin. Hindi naman kasi ganoon kahirap ang ginagawa ko tapos mabait pa lahat ng baklang parlolista doon. Minsan ay pinapanood ko sila kapag nagugupit sila ng buhok. Nako, may nunal ka pala sa balikat, Heart? Ang sabi sa akin ng isa sa 3 bakla na nagtatrabaho sa salon na si Charlotte. Siya ang pinaka-close ko sa kanilang 3. Bakit po? Swerte po ba ang may nunal sa balikat? Tanong ko. Anong swerte? Malas yan. Kapag may ganyan ka, ay papasanin mo ang pamilya mo o kaya ay may malaking problema ka laging papasanin. Sagot pa ni Charlotte. Hindi ko dating pinapansin ang malaking nunal sa balikat ko pero nang malaman ko kay Charlotte, ang ibig sabihin nun ay nabahala na ako, Papa Dudut. Kahit ang kapitbahay namin na nakakita sa nunal ko sa balikat ay kagaya rin ng kay Charlotte ang sinabi sa akin. Kitang-kita kasi ang nunal ko roon dahil sa hindi normal ang laki nun kumpara sa maliit na nunal. Maliit lamang yon ang kaunti sa coins na 25 cents. Nagawa kong makapagtapos ng high school at akala ko ay makakahanap na ako ng maayos na trabaho pero hindi pa rin pala. Nang panahon na yon ay nakalaya na ang tatay ko sa kulungan. Yun nga lang parang nawala na siya ng ganang magtrabaho. Bigla siyang tinamad at palagi na lamang nasa bahay. Nahihiya na kasi siyang lumabas at makita ng ibang tao dahil ang tingin ng marami sa kanya ay kriminal. Ang nanay naman namin ay sa bingo pa rin umaasa. Kaya ang nangyari ay kailangan kong kumayod ng husto para meron kaming pera na may pambili ng pagkain. Umabot ako sa edad na 20 na ako pa rin ang nagtatrabaho sa aming pamilya. At dahil sa natutunan ko ang pagugupit ng buhok sa mga bakla sa parlor, ay ganon ang naging trabaho ko. Nasa ibang parlor na nga lang ako dahil nagsarado na yung parlor kung saan ako nagtatrabaho. Bukod sa pagugupit ay naging seller din ako ng mga damit, underwear, pabango at kung ano-ano pa. Nasanay na ang mga magulang ko na ako ang kumakayod para sa kanila. Ang 3 mas nakababata na mga kapatid ko ay nag-aral ng high school. Nasa 3rd year na yung bunso naming babae habang yung 2 lalaki na mas matanda sa kanya ay parehas na nasa 2nd year dahil sa pahinto-hinto sa pag-aaral. Yung isa kasi ay basagulero kaya palagi napapaaway sa school. Tapos yung isa naman ay hindi masyadong magaling pagdating sa pag-aaral kaya madalas ay bumabagsak siya. Malaki ang pangarap ko para sa bunso namin na si Heaven. Siya kasi ang pinakamaganda sa aming magkakapatid. Matalino at palaging merong honor. Naniniwala ako na siyang magiging matagumpay sa aming magkakapatid. Ipinangako ko pa sa aking sarili na igagapan ko si Heaven hanggang sa makapagtapos siya ng kolehiyo. Heart, sweldo mo ngayon hindi ba? Baka pwede makahingi kahit 200. Maglalaro lang ako ng bingo, ang sabi ng nanay ko habang naglalaba ako ng umagang yon. May nakalaan na kasi yung pera ko para sa field trip ni Heaven. Gusto niya kasing sumama at nakapangako na ako sa kanya, Nay. Sa Lunes na magbabayad doon kaya hindi na talaga yun pwedeng galawin. Tugon ko. Uunahin mo pa ba ang field trip ng kapatid mo kaysa sa akin? Saka kapag nanalo ako babalik ko rin. Sige na, 200 lang naman. Pamimilit pa ni nanay. Hindi po talaga pwede, Nay. Pasensya ka na, giit ko. Napakadamot mo naman, Heart. Baka nakakalimutan mo ang gastos ko noong bata ka pa. Kung pinabayaan kita noong bata ka baka hindi ka na inabot ng ganyang edad. Napakawalang utang na loob mo naman. May halong panunumbat na bulyaw ni nanay sa akin. Sige po, bibigyan ko na po kayo ng pera. Pero ibalik nyo rin po ha, kailangan talaga yon ni Heaven sa Lunes. Pagpapaalala ko.
Oo na, paulit-ulit. Bigyan mo na ako at baka tapos na yung bingo sa tagal mo eh. Naiinis niyang turan. Palaging ganon ang nanay ko, Papa Dudut. Malambing kapag manghihingi. Kapag hindi ko binigyan ay manunumbat. Kapag nabigyan na ay wala na ang lambing. Adik na adik kasi talaga siya sa bingo kahit mabibilang ko pa sa aking mga daliri sa kamay ang ilang beses na nanalo siya. Madalas kasi ay talo siya. Tapos kapag talo siya ay mainit ang ulo niya at kaming magkakapatid ang napagbubuntungan niya ng init ng ulo niya. O kung hindi kaming magkakapatid ay si tatay ang aawayin niya. Ang issue niya kay tatay ay ang ilang taon nitong hindi pagtatrabaho. Si tatay naman ay hindi kumikibo. Tahimik lamang ito habang binubungangaan ng nanay ko. Maraming pagkakataon na gusto kong kausapin si tatay at hikayatin siyang magtrabaho ulit. O kaya kahit lumalabas siya ng bahay para masanay ulit siya na makihalubilo sa ibang tao. Malaki kasi talaga ang epekto sa kanya ng pagkakakulong niya. Kaya lang ay nahiya akong kausapin siya. Baka kasi magalit siya sa akin at baka sabihin na pinangunahan ko siya. Kahit naman ilang taon na siyang hindi nakakapag-provide sa amin, ay ama pa rin ang turing ko sa kanya. Nirerespeto ko pa rin ang mararamdaman niya kung sakali nakakausapin ko siya na magtrabaho. Baka mas lalong bumaba ang tingin niya sa sarili niya kapag ganon ang ginawa ko. Palagi ko na lang sinasabi sa sarili ko na kaya ko pa naman. Malakas pa ako sa kakailangan kong magtrabaho para sa bunso namin. Siya ang gusto kong magbigay ng mga katuparan ng pangarap ko para sa aming pamilya. Gabi na nang bumalik sa bahay namin si nanay. Sa pagkabusangot ng mukha niya ay alam kong talo siya sa bingo. Nanghingi pa siya ng pera sa akin dahil gusto niyang bumawi. Ang laki na raw ng panalo niya tapos ay unti-unti siyang natalo. Ayaw ko sana siyang bigyan dahil mas malaki na ang hinihingi niya pero nanumbat na naman siya. At siya na ang kusang kumuha ng perang kailangan niya sa lalagyan ko ng pera. Wala na ako nagawa para pigilan siya, Papa Dudut. Sa muling pagbalik ni nanay ay sinabi niya na natalo siya at naubos ang puhunan na ibinigay ko sa kanya. Hindi ko na rin sinabi na para sa field trip ni Heaven ang perang ipinatalo niya sa bingo. Dahil hindi na noon may babalik pa ang perang nawala sa akin. Bukas na yon kailangan ng bunso namin kaya magdamag akong hindi nakatulog sa kakaisip kung paano ako makapagbibigay ng pambayad sa field trip ni Heaven. Kaya kinabukasan ay hindi ko alam kung paano sasabihin kay Heaven na wala na yung pera na pambayad sana niya sa field trip. Ate Heart, nasa na po pala yung pambayad ko sa field trip? Last day na kasi ng bayaran ngayon para doon, ang wika pa ni Heaven. Bunso, pasensya ka na ha. Pinagbingo kasi ni nanay yung pera. Wala na akong maibibigay sa'yo, okay lang ba na hindi ka muna makasama? Tanong ko. Pero ate, nangako ka sa akin na sasama ako. Saka nasabihan ko na yung mga kaibigan ko na sasama ako. Baka isipin nila na sinungaling ako kung hindi ako makasama. Malungkot niyang saad. Sorry talaga. Sa susunod na taon ka na lang sumama ha. Promise, pag-iipunan ko na yon kahit malayo pa. Saka hindi ko na talaga ibibigay yung pera kay nanay. Turan ko. Yan ka na naman sa promise mo ate. Sige na nga, kung wala na yung pera ay sasabihin ko na lang sa teacher ko na alisin ako sa listahan ng mga sasama. Masama ang loob na wika ni Heaven. Masakit para sa akin na hindi ko natupad ang pinangako ko kay Heaven. Bilang ate niya ay parang isang malaking kabiguan yon sa akin. Ngunit hindi ko naman ginusto na ibigay kay nanay ang perang nakalaan para sa field trip ni Heaven. Ayaw ko lang talaga na sinusumbatan ako dahil kapag ganon ang pakiramdam ko ay hindi ako mabuting anak, Papa Dudut. Papa Dudut, tinanggap ko na sa sarili ko na ako ang magpapasan sa aking pamilya. Hindi ko man yon obligasyon ay kailangan ko pa rin gawin dahil hindi ko kayang tiisin ang pamilya ko. Lalo na ang aking mga kapatid.
Kapag nga nagkikwento ako kay Charlotte tungkol sa mga pinagdadaanan ko ay palagi niyang sinisisi ang nunal sa balikat ko. Magkasama pa rin kami sa isang parlor, Papa Dudut. Nang magsarado kasi yung dating parlor kung saan kami nagtatrabaho ay sinama niya ako sa nilipatan niya. Bakit kasi hindi mo tiisin ang pamilya mo ng matuto? Huwag kang magbigay ng pera sa kanila. Hayaan mo silang magutom hanggang sa sila na nga ang kusang magtrabaho. Heart, malaki ang mawawala sa panahon mo lalo na ngayong dalaga ka. Tingnan mo ikaw, NBSB ka pa rin. Samantalang ako, hindi naman totoong babae daig ka pa sa paramihan ng naging boyfriend. Litanya pa ni Charlotte. Wala pa naman sa plano ko magkaroon ng boyfriend, saka hindi ko sila kayang tiisin. Pamilya ko sila, Charlotte. Kung wala sila, wala din ako. Paliwanag ko. Baliktad yata. Baka wala sila kung wala ka. Pero ikaw ang bahala. Buhay mo yan. Sinasabi ko lang ang opinion ko at sa tingin ko ay makakabuti sa'yo. May iba ako. May lalaki naghahanap sa'yo kanina. Sabi ko late kang darating. Ginupitan mo raw siya noong isang buwan. Nagustuhan yata ang gupit mo kaya ikaw ang hinahanap. Sabi niya. Sino kaya yun? Sa dami ng ginupitan ko hindi ko na siya maalala. Wika ko. Pero dahil pogi ha, matangkad. Parang basketball player. Kinikilig na sabi pa ni Charlotte. Ano ngayon kung pogi siya? Kahit pangit pa siya basta magpapagupit siya, gugupitan ko siya. Tugon ko. Sa naging pag-uusap namin yon ni Charlotte ay naisip ko na hindi pa nga pala ako nagkakaroon ng boyfriend. May mga naging manliligaw ako noon pero palagi kong binabasted kagad dahil nasa pagtatrabaho at pamilya ko ang aking atensyon. Ayoko magkaroon ng distraction pero parang ang sarap din na may isang lalaki na mamahalin ka at magiging inspirasyon mo para mas lumaban pa sa buhay. Isang lalaki na maintindihan ang priority mo sa buhay at sosuportahan ka lang. Hello miss, ikaw yung nagupit sa akin last month. Pwede bang ikaw ulit ang gumupit sa akin? Tanong ng isang matangkad at may itsurang lalaki sa akin. Okay lang pero may nauna na kasi sa'yo eh. Kung gusto mo ay iba na lang ang gumupit sa'yo. Magalang kong sabi. Ayoko sa iba. Gusto ko ikaw. Willing to wait naman ako eh. Tugon ng lalaki at pumwesto na ito sa upuan sa waiting area ng parlor. Habang tinatapos ko yung ginugupitan ko ay nilapitan ako ni Charlotte at binulungan niya ako na yung lalaking lumapit sa akin ang lalaking tinutukoy niya na pogi na naghahanap sa akin. May itsura naman pala talaga siya, Papa Dudut. Napansin ko ang malaki niyang ngiti nang tawagin ko siya dahil siya na ang susunod kong gugupitan. Panay din ang kwento niya sa akin habang ginugupitan ko siya. Nalaman ko na nagtatrabaho siya bilang isang seaman at nakabakasyon siya ng 6 na buwan. Matagal daw kasi siyang hindi nakauwi kaya gusto niya ng mahabang bakasyon bago siya sumampang muli sa barko. Nagawa niya ring sabihin ko sa kanyang pangalan ko. Nagpakilala siya sa akin bilang si Marvin. Matapos ko siyang gupitan ay binigyan pa niya ako ng tip na 100 pesos. Tuwang-tuwa ako kasi malaking halaga na yon para sa akin. Thank you Sir Marvin balik po kayo ulit. Masaya kong sabi sa kanya. Kung hihintayin mo kong magpagupit ulit ako sa iyo ay baka sa susunod na buwan pa yon. Bakit ka pa maghihintay ng matagal kung pwede namang magkita ulit tayo bukas after ng trabaho mo? Labas tayo, treat ko. Anyaya pa ni Marvin. Tatanggihan ko sana si Marvin pero si Charlotte na ang umuo para sa kanya. Nang umalis na si Marvin, Papa Dudut ay sinabi ni Charlotte na kailangan ko rin na lumandi kahit na minsan. Nakikita niya raw na gusto ko ni Marvin at mukhang may balak akong ligawan. Gusto niya na mas kilalanin ko si Marvin at baka raw magustuhan ko. Bilang isang normal na babae na binigyan ng pansin ng kagaya ni Marvin ay kinilig din naman ako. Kaya nga lang advance akong mag-isip, Papa Dudut. Iniisip ko kaagad na kapag naging kami na ni Marvin ay baka ayain niya akong magpakasal o kaya ay mabuntis ako. Kapag ganoon ang nangyari ay magkakaroon na ako ng sariling pamilya at mapapabayaan ko na
ang mga magulang at mga kapatid ko. Hindi ko yung kayang hayaan na mangyari, kaya hindi ako sumama kay Marvin na lumabas. Maaga akong umuwi para hindi niya ako abutan. Hinayaan ko na lamang na si Charlotte ang humarap sa kanya, Papa Dudut. Ang hindi ko alam ay hiningi pala ni Marvin ang number ko kay Charlotte, kaya bago ako matulog ay tinawagan pa ako ni Marvin. Ang daya mo, umuwi ka pala ng maaga. Inindyan mo ako. Malungkot na turon pa ni Marvin sa kabilang linya. Sorry, may emergency kasi rito sa bahay. Pagsisinungaling ko. Ang sabi ni Charlotte tinakasan mo ako kasi alam mong liligawan kita. Pasang mo raw kasi ang pamilya mo kaya wala kang balak na magkaroon ng boyfriend. Kung ganun ba ay busted na ako kahit na hindi pa ako nanliligaw? Turan pa ni Marvin. Siguro kung nasa harapan ko lang si Charlotte ng oras na yon ay baka nasa bunutan ko na siya. Hindi ko kasi alam kung ano-ano pa ang sinabi niya kay Marvin. Baka nga buong kwento ng buhay ko ay alam na ni Marvin ng dahil kay Charlotte. Ipinaliwanag ko ng maayos kay Marvin ang sitwasyon ko kung bakit hindi ako tumatanggap ng manliligaw. Gusto na kasi niyang manligaw sa akin, Papa Dudut, kahit na sinabi ko na huwag na niyang ituloy ang panliligaw dahil wala siyang mapapala sa akin, ay mapilit pa rin siya na niligawan ako. Akala ko ay hindi siya seryoso pero nagulat ako nang kinabukasan ay puntahan niya ako sa parlor. May dala siyang bulaklak at teddy bear na malaki. Mula umaga hanggang gabi ay naroon siya para bantayan ako. Ilang beses ko siyang pinapauwi na sa kanila pero ayaw niya. Asahan ko na raw na araw-araw siyang naroon. Tinutuo nga ni Marvin ang sinabi niya. Araw-araw niya akong pinupuntahan sa parlor at palaging may dala. Kung hindi bulaklak ay pagkain. Noong una ay nagpapakipot ako pero nang mapagtanto kong sayang ang mga ibinibigay ni Marvin ay tinanggap ko na rin ang mga yon. Hanggang sa tuluyan na akong bumigay, Papa Dudut. Hindi ko na napigilan ang aking damdamin at sinagot ko na nga si Marvin. Ayoko sanang sabihin sa pamilya ko na meron na akong boyfriend pero si Marvin na mismo ang gumawa ng paraan para malaman kung saan ako nakatira. Pinuntahan niya ako sa bahay at sinakto niya na wala akong pasok para naroon ako. May dala siyang mga pagkain para sa magulang at mga kapatid ko. Si Marvin din ang nagpakilala sa nanay at tatay ko na boyfriend ko siya. Alam ko, Papa Dudut, na hindi tanggap ng pamilya ko si Marvin o kahit na sinong lalaki. Ang nasa utak kasi nila ay mapapabayaan ko sila kapag nagkaroon ako ng karelasyon. Kaya nang makalis na si Marvin ay doon na nila ako kinausap, Papa Dudut. Nag-boyfriend ka na pala nang hindi man lang sinasabi sa amin, Heart? Alam mo ba ang magiging resulta niyan? Mahahati na ang atensyon mo sa amin at sa kanya. Hindi mo man lang ba naisip na nag-aaral pa ang 3 mong kapatid? Malandi ka. Hindi ka makapaghintay na matapos muna kahit na si Heaven? Sermon pa ni nanay. Oo nga ate, paano na ang pag-aaral ko? Magka-college pa ako, hindi ba? Nangako ka sa akin na makakapagtapos ako ng nursing. Pangambang wika pa ni Heaven. Heaven, nanay. Kaya ko pa naman na magtrabaho kahit na may boyfriend ako, walang magbabago. Mabait si Marvin at naiintindihan niya ang obligasyon ko sa inyo. Hindi ko kayo pababayaan, tugon ko. Wala akong ibang hiling ng sandaling yon kundi ang maintindihan nila ako, Papa Dudut, na sana ay suportahan nila ako dahil si Marvin ang makapagpapasaya sa akin. Madaling sabihin na hindi mo kami pababayaan pero mahirap panindigan yon, ha? Hiwalayan mo na yan si Marvin at sa amin ka mag-focus, hindi sa ibang tao. Seryosong turan pa ni nanay. Nay, mahal ko po si Marvin. Ngayon lang po ako nagkaroon ng kasintahan. Suporta niyo lang po ang hinihingi ko, naluluha kong pagsagot. Suportahan sa kalandian mo? Hindi kita pinalaki para maging malandi ka. Umayos ka, Heart. Hiwalayan mo na yan si Marvin at tapos na ang ating usapan. Bulyaw ni nanay sa akin. Hindi ko po siya kayang hiwalayan, Nay. Mahal na mahal ko si Marvin. Hindi po ito kalandian lang, giit ko.
Tatay, tulungan niyo naman ako. Ang samo ko sa aking ama na tahimik lamang sa isang sulok. Sige, ituloy mo ang kalandian mo pero wag ka nang uuwi rito. Total pababayaan mo rin naman kami. Ay mas maigi na gawin mo na ng maaga. Hayaan mo na lang kaming mamatay ng mga kapatid mo sa gutom. Galit na wika ng aking nanay, Papa Dudut. Naniniwala ako sa kasabihan na mas matimbang ang dugo kesa sa tubig. Hindi ko kayang tiisin at suwayin ang pamilya ko, Papa Dudut. Mabigat at masakit man na makipaghiwalay ako kay Marvin ay ginawa ko yon. Kahit wala pang isang buwan ng aming relasyon ay tinapos ko na kaagad yon alang-alang sa kagustuhan ng aking pamilya. Ngunit hindi naging ganon kadali ang pakikipaghiwalay ko kay Marvin. Ayaw niyang tanggapin ang pakikipag-break ko sa kanya dahil alam niya na labag yon sa kalooban ko. Makikipag-break ka sa akin dahil gusto ng pamilya mo? Dahil takot sila na bitawan mo sila? Heart, ang sabi mo sa akin bata ka pa lang ay pasa mo na ang pamilya mo. Bata ka pa lang ay ikaw nang nagtatrabaho para sa kanila. Hindi ka ba napapagod? Hindi ba dapat sa panahon na ito ay sarili mo naman ang isipin mo? May pagdadamdam na tura ni Marvin sa akin. Hindi nila kayang mabuhay nang wala ako. Sa amin, ako lang ang may kakayahan na magtrabaho. Mabilis kong paliwanag habang umiiyak. May kakayahan sila pero ginagawa mong normal ang pagiging tamad nila. Malakas pa ang nanay at ang tatay mo. Bakit hindi ka nila tulungan na magtrabaho? Heart, bata ka pa pero daig mo pa ang may 10 anak sa obligasyon na nasa balikat mo. Tugon niya. Hindi mo ko naiintindihan kasi wala ka sa sitwasyon ko. Hindi ka naman kasi lumaki sa hirap Kaya mo yan nasasabi, Marvin. Hindi ko sila pwedeng pabayaan dahil pamilya ko sila, ang sabi ko. Walang may nagsasabing pabayaan mo sila. Ang hindi ko maintindihan sa kanila ay kung bakit natatakot sila na magkaroon ka ng boyfriend, ang turan ko. Tanggap ko naman Siguro nga hanggang sa pagtanda ko ay pasan ko sila. Buwisit kasi itong nunal sa balikat ko. Sa dami ng pwedeng tubuan ng nunal, bakit sa balikat ko pa? Ito ang nagbibigay ng kamalasan sa akin. Dugtong ko habang hinahampas ang nunal sa aking balikat. Walang kinalaman ng nunal mo sa balikat sa nangyari sa buhay mo, ang sabi pa ni Marvin. Pinigilan niya ang kamay ko sa pananakit sa aking sarili. Kahit tubuan ka pa ng 100 nunal sa balikat mo. Kung ikaw mismo ang nagtotolerate ng sitwasyon mo ngayon ay habang buhay mo talagang papasanin ang pamilya mo. Ang turan pa ni Marvin, Papa Dudut. Hindi masyadong pumasok sa utak ko ang mga sinabi ni Marvin sa akin, Papa Dudut. Pero hindi natuloy ang paghihiwalay namin. Kahit paano ay nanaig pa rin ang pagmamahal ko kay Marvin. Nagkasundo kaming dalawa na ilihim muna sa pamilya ko ang relasyon namin. At paniwalain sila na hiwalay na kami. Kinausap na rin namin si Charlotte para hindi siya madula sa pamilya ko kung sakaling magtanong ang mga ito sa kaibigan kong bakla. Pero sa totoo lang, Papa Dudut, nang mag-sink in sa utak ko ang lahat ng mga sinabi sa akin ni Marvin, ay napag-isip-isip ko kung paano kaya kung bitawan ko na ang pamilya ko. Paano kaya kung pabayaan ko na sila? Magkakaroon kaya ng katotohanan ang sinabi sa akin ni Marvin na matututong magtrabaho ang mga magulang ko sa sandaling mawala ako sa kanila? Ang nunal ko sa balikat ang nakikita kong ugat ng paghihirap ko, Papa Dudut. Naisip ko na baka kapag nawala na yon sa aking katawan ay matatapos na rin ang pagpasan ko sa aking pamilya. Kaya isang desisyon ang nabuo sa akin, ang ipatanggal ko ang nunal kong yon. Ang problema ko nga lang ay wala akong pera na pampaopera para ligtas na matanggal ang aking nunal. Isang araw ay nakita ko si Charlotte na naninigarilyo sa labas ng parlor. Lumapit ako sa kanya at humingi ng pabor. Charlotte, pasuin mo nga ng yosi itong nunal ko sa balikat. Pag-utos ko sa kanya. Ha? Gaga ka ba? Bakit? Nagtataka niyang tanong. Para mawala na tong pesteng nunal na ito sa katawan ko,
Baka sakaling mawala na rin ang kamalasan ko sa buhay ko. Kahit masakit, titiisin ko na lang. Nagtatapang-tapangan kong sabi. Sure ka ba? Baka ma-infection yung dunal mo tapos mas malaking problema pang mangyari. Ang dumi-dumi kaya ng sigarilyo. Pag-isipan mo muna at baka hindi kayanin ang konsensya ko kapag may masamang nangyari sa'yo. Ang sabi pa ni Charlotte na may tono ng pagtutol. Bigla akong napahaguluhol ng iyak, Papa Dudut. Nang sandaling yon ay sobra kong naramdaman ang bigat na aking dinadala. Doon ko naramdaman ang pagiging desperada ko na makawala sa sitwasyon ko. Na kahit ang nananahimik na nunal ay sinisisi ko na sa paghihirap na aking nararanasan. Mabuti na lamang at naliwanagan ang isipan ko bago ko pa ipapaso sa sigarilyo ang aking nunal. Umuwi ako sa bahay na parang wala sa sarili. Sinalubong agad ako ni nanay dahil alam niya na sumahod na ako. Ibinigay ko nga sa kanya ang lahat ng sinahod ko at walang tinira sa aking sarili. Tuwang-tuwa pa siya nang sabihin kong hiwalay na kami ni Marvin at ginawa ko raw ang dapat at tama. Sa paglipas ng mga araw ay napansin ko ang kapatid ko na si Heaven na parang tahimik. Madalas din siyang wala sa bahay at nakaramdam ako na may nangyayari sa kanya na hindi niya sinasabi sa akin. Hindi na ako nakatiis at kinausap ko siya sa labas ng bahay dahil alam ko na hindi siya magsasalita kung may ibang makakarinig na miyembro ng pamilya namin. At labis akong nagimbal sa ipinagtapat niya sa akin. Buntis pala siya, Papa Dudut. Ang mas nakakagimbal pa ay walang balak na panagutan ng lalaking nakabuntis sa kanyang sanggol na kanyang dinadala. Halos gumuho ang mundo ko sa aking mga nalaman dahil isang tao ang madadagdag pa sa aking pasanin. Hindi naman sa nagagalit ako sa magiging anak ng kapatid ko dahil alam kong wala siyang kinalaman sa ginawa ng nanay niya. Mas nagagalit ako sa sarili ko kasi hindi ko nabantayan o nagabayan si Heaven nang dahil sa masyado akong abala sa pagtatrabaho. Pakiramdam ko ay hindi ko nagampanan ng maayos ang pagiging ate ko sa kanya. Dahil hindi alam ni Heaven kung paano niya sasabihin kina nanay na buntis siya ay sinamahan ko siyang ipaalam yon sa kanila. Galit na galit syempre si nanay at muntik pa niyang mabugbog si Heaven pero mabuti at naroon ako para sanggahin ang sampal, tadyak at sipa ng nanay namin na para sana sa aking bunsong kapatid. At dahil sa biglang pagbubuntis nga ni Heaven ay nahinto na rin siya sa pag-aaral. Tuluyan nang gumuho ang pangarap ko para sa bunso namin na siya ang mag-aahon sa amin sa kahirapan, Papa Dudut. Ganon pa man ay nagpapasalamat pa rin ako kasi merong Marvin sa aking tabi. Sa kanya ako naglabas ng sama ng loob. Kapag nabibigatan ako sa dinadala ko, ay palagi niya akong tinutulungan. Lalo na pagdating sa pinansyal. Alam niya kasi na kailangan ko ng tulong pinansyal lalo na noong nabuntis nga si Heaven. Kailangan ko kasi mag-ipon ng pera na gagamitin namin kapag manganganak na siya at pagkatapos niyang manganak. Nanatiling sekreto pa rin ang relasyon namin ni Marvin sa aking pamilya, Papa Dudut. Umabot kami ng 2 buwan na walang kaalam-alam ang aking pamilya na merong pa rin kami ni Marvin na relasyon. Pero totoo nga yata na walang sekreto na hindi nabubunyag. Ginabi ako ng uwi dahil nagpunta ako ng bahay ni na Marvin. Birthday ng kapatid niya at pinakilala na rin niya ako sa buong pamilya niya. Ang sarap sa pakiramdam kasi naramdaman ko na tinanggap nila ako para kay Marvin. At kahit ang kwento ng buhay ko ay tanggap din nila. At dahil sa late na ako nakalis ay inihatid ako ni Marvin hanggang sa may papasok sa squatters area. Gusto pa sana niya akong samahan hanggang sa mismong bahay ko pero hindi pwede dahil baka makita siya ng pamilya ko. Pero ang hindi ko alam ay naghihintay pala si nanay sa labas at nakita niya ako na kasama ko si Marvin. Laking gulat ko nang salubungin niya ako sa daanan at galit na galit siya sa akin. "Nanay, bakit nasa labas pa kayo? Gabing-gabi na," gulat kong sabi. "Akala ko ba break na kayo ni Marvin? Bakit nakita ko na inihatid ka niya? Kailan ka pa natutong magsinungaling sa akin?
malakas niyang sumbat. Galit na sinabunutan ako ni nanay at hinila niya ako pauwi sa amin at iyak ako ng iyak. May mangilan-ngilan pang tao ang nasa labas kaya sobra akong napahiya. Gusto ko sanang lamunin ang lupa dahil wala na akong mukhang ihaharap sa mga tao sa labis na kahihiyan. Napakahapdi ng anit ko nang makauwi kami ni nanay. Hiwalayan mo na yung Marvin na yan ha. Huwag mong hintayin na itakwil kita, Heart. Bulyaw ni nanay na may kasamang pagbabanta. Nanay, pasensya ka na pero mahal ko talaga si Marvin. Hindi ko siya kayang hiwalayan. Nakita niyo naman po na kahit kami pa rin ay hindi kayo napapabayaan, hindi ba? Umiiyak kong turan sa kanya. At talagang ang galing mo magsagot-sagot sa akin ngayon ha. Ayaw mo talagang tumigil sa kalandian mo. Sa ngayon, hindi mo pa kami pinapabayaan. Pero kapag nabuntis ka ng lalaking yon at nagkaroon ka ng anak ay kakalimutan mo rin kami. Paano na kami kapag nangyari yon? Masyado kang makasarili. Sigaw ni nanay. Hindi ko na napigilan ang sarili ko, Papa Dudut. Parang naputol na ang kahuli-hulihang pisi na siyang kumakapit sa aking pagtitimpi. Maliman ay nagawa kong sigawan ng sarili kong ina. Makasarili? Ako pa talagang makasarili, Nay? Matapos kong pasanin ng ilang taon ng responsibilidad na dapat kayo ni tatay ang nagdadala? Maintindihan ko pa sana kung may kapansanan kayo. Kung bakit hindi kayo nagtatrabaho pero wala. At ikaw, Heaven, ang laki ng sakripisyo ko sa iyo pero anong ginawa mo? Nagpabuntis ka. Napapagod din naman ako. Sana alam ninyo na tao rin ako. Si Marvin na lang ang kaligayahan ko tapos gusto nyo pang ipagkait sa akin? Nay, pagod na ako. Gusto ko na magpahinga. Umahagulhol kong sigaw sa kanila. Lahat ay tumahimik kahit si nanay ay hindi nagawang makapagsalita matapos kong mailabas ang lahat ng gusto kong sabihin. Punong-puno na ako, Papa Dudut. Hindi ako makapaniwala na masasabihan pa akong makasarili matapos ng lahat ng nagawa ko para sa pamilya ko. Nag-decide ako na umalis na sa bahay matapos ng gabing yon. Kinabukasan ay pumasok ako sa parlor na may dalang bag kung saan ay nakalagay ang ilang piraso kong mga damit. Tinawagan ko si Marvin at sinabi ko sa kanya na gusto kong ilayo niya ako. Ayoko sa bahay nila dahil baka masundan ako doon ni nanay. Aniya ay meron silang bahay sa Bicol at ang lolo at lola lamang niya ang nakatira doon. Pwede raw kami roon. Hindi na ako umuwi sa amin ang gabing yon at nakitulog muna ako sa apartment ni Charlotte. Kinabukasan nga ay sinundo ako ni Marvin para pumunta na kami sa Bicol. Madali kaming nakasakay ng bus. Habang nagpupuno pa ng pasahero ang bus, sa terminal ay nag-usap kami ni Marvin. Kapag nasa barko na ako, pwede ka pa rin na magstay kina lolo at lola. Mababait naman ang mga yon. Saka sigurado ko na magkakasundo kayo pero sigurado ka na ba sa desisyon mo, Heart? Tanong niya sa akin. Akala ko ba ito ang gusto mo? Ang iwanan ko ang pamilya ko? Tanong ko sa kanya. Pakiramdam ko kasi ay nag-decide ka ng biglaan dahil sa nangyari sa inyo. Hindi mo na pag-isipan kung ito ba ang gusto mo. Tugon pa ni Marvin. Alam mo ang gulo mo. Noon sabi mo iwanan ko sila. Tapos ngayong iiwanan ko na sila parang gusto mo na akong pabalikin sa kanila. Naiinis kong wika. Na-realize ko kasi na selfish lamang ako ng oras na yon nang sabihin ko yon sa iyo. Pero Heart, pamilya mo pa rin sila. May iba pa sigurong paraan para maparealize mo sa kanila na dapat ay hindi ka nila hinahayaan na mag-isang magtrabaho para sa inyo. Pagpapaliwanag pa niya. Walang nagawa ang mga salita ni Marvin para magbago ang isip ko, Papa Dudut. Nagbago na rin ako ng cellphone number para hindi na ako makontak ng pamilya ko. Mabait naman sa akin ang lolo at lola ni Marvin. Sobra silang maasikaso at nagustuhan ko ang simpleng buhay nila doon. Nung una ay hindi ko naiisip ang aking pamilya pero makalipas ang isang linggo ay doon ako kinalabit ng aking konsensya. Halos gabi-gabi akong umiiyak at nag-aalala sa mga magulang at mga kapatid ko. Inisip ko kung nakakakain pa ba sila.
Baka nangihina na sa gutom ang buong pamilya ko. Walang marunong magtrabaho sa kanila kaya sigurado ako na wala silang perang pambili ng pangangailangan nila. Napansin ni Marvin ang pag-iyak ko tuwing gabi. Kinausap niya ako kung itutuloy ko pa ba ang paninirahan kasama ang lolo't lola niya. Magdadalawang linggo na kasi mula noon at nagwo-worry siya para sa akin kasi bigla akong naging malungkutin. Umamin ako sa kanya na gusto ko nang umuwi. Hindi na kasi kaya ng konsensya ko ang ginagawa kong pagtitiis sa sarili kong pamilya. Kaya naman kinabukasan ay inihatid na ako ni Marvin sa amin. Sinamahan niya ako hanggang sa amin. Ang ini-imagine kong daratnan ko sa bahay ay hinang-hina ang buong pamilya ko dahil sa sobrang gutom. Iyak ako ng iyak habang naglalakad. Mabuti at nakalalay si Marvin sa akin ng sandaling yon. Pero ang nai-imagine ko pala ay kabaligtaran ng aking makikita. Pagpasok ko sa aming bahay ay naabutan ko si Nanay at Heaven na nagtatahi ng mga basahan. Tigisa sila ng electric sewing machine na ginagamit. Si Heaven ang unang nakakita sa akin. "Nay, si ate, bumalik na si ate," masayang sabi ng kapatid ko. Inihinto niya ang ginagawa para salubungin niya ako at yakapin. "Galit ka ba sa amin?" tanong ni Nanay. "Hindi ko kayang magalit sa inyo ng matagal. Ano palang ginagawa ninyo, si tatay, sina Renan at Gio?" Ang tinutukoy ko ay ang dalawa kong kapatid na lalaki. "Nang umalis ka ay nagising kaming lahat dito. Tama ka, kami ang makasarili. Hindi namin nakikita ang sakripisyo mo simula noong bata ka pa. Anong klase akong ina at hinayaan kong pasanin mo ang obligasyon na dapat ay sa amin ng tatay mo?" Naluluhang turan pa ni Nanay. Humingi pala ng tulong si Nanay sa kapitan ng lugar namin nang hingi siya ng trabaho pero mga sewing machine ang ibinigay sa kanya. Mabilis silang tinuruan ni Heaven ng paggawa ng basahan at ang dalawang kapatid kong lalaki ang nagbebenta ng mga yon. Si tatay naman ay napilitang maghanap ng mapapasukan na trabaho nang umalis ako. Isinama siya ng kapitbahay namin sa trabaho nito sa ginagawang building. Nagpasalamat si Nanay sa ginawa kong pag-alis at akala raw nila ay hindi na ako babalik pa. Kung hindi pa raw ako naglayas ay hindi sila matututong magbanat ng buto. Doon daw nila nakita ang kahalagahan ko sa buhay nilang lahat. Tinanggap na rin nila si Marvin bilang boyfriend ko. Masayang masaya si Marvin para sa akin dahil unti-unti nang nagiging maayos ang relasyon ko sa aking pamilya. Hindi na rin ako masyadong pagod sa trabaho dahil tulong-tulong na kami. Kahit papaano ay nakapag-ipon na rin ako mula sa sinasahod ko. Napakasarap pala sa pakiramdam na makitang nagtutulungan kayo ng pamilya mo. Yon ang senaryo na akala ko ay hindi ko na makikita pa. Ngayon ay nasa barko na muli si Marvin pero ilang buwan na lamang ay bababa na siya. Nagpaplano na rin pala kaming magpakasal, Papa Dudut. Isa rin yon sa dahilan kung bakit uuwi siya ng Pilipinas. Sa tulong din ng boyfriend ko ay nakaalis na kami sa squatters area. Tinulungan niya akong makakuha ng rent to own na bahay sa pamamagitan ng paglo-loan sa Pag-ibig. Hindi man yon malaking bahay ay masaya pa rin kami kasi komportable na ang aming tahanan. Ipinagpatuloy pa rin ni Nanay ang paggawa ng basahan. Si Heaven ay bumalik na sa pag-aaral kahit na may anak na siya. Porsigido naman siyang maging nurse, Papa Dudut. At yung nunal sa balikat ko, hindi ko na po naisip na ipatanggal siya kahit meron na akong pera para gawin yon. Naisip ko kasi na wala naman siyang kinalaman sa kahirapan na nararanasan ko. Sadyang kailangan ko lang yon pagdaanan para mas maging matatag ako sa mga paparating pang hamon sa aking buhay. Sa kasalukuyan ay masaya na ako sa buhay na meron kami pero nangangarap pa rin ako na sana ay umangat pa kami kahit na papaano. At pinapangako ko na kahit magkaroon na ako ng asawa ay hindi ako titigil na tulungan ang aking pamilya basta hindi rin sila titigil na tulungan ang kanilang mga sarili. Hanggang dito na lamang, Papa Dudut, at sana ay magkaroon tayo lahat ng masagana at maluwalhating buhay. Muli, maraming salamat po. Nagmamahal, Heart. Mahirap talagang matiis ang pamilya.
Ngunit hindi lahat ng pagkakataon ay dapat natin silang tulungan. Dapat ay turuan din natin sila na tumayo sa sarili nilang mga paa para hindi sila mahirapan sa sandaling wala ka sa kanilang tabi. Nakakatuwa rin ang kwento ng buhay ni Hart. Nagsimula sa mahirap at ngayon ay unti-unti nang umaangat. Sana ipagpatuloy lang ng inyong pamilya ang pagiging masipag at masikap dahil yan ang magiging daan upang umangat kayo sa buhay. Patuloy nating mahalin ang ating pamilya at huwag nating silang hahayaan na makaramdam ng pag-iisa. Dahil sa huli walang ibang magtutulungan kundi ikaw at ang iyong pamilya. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.